Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong tinatawag na sitas na sa mabasahin natin at maghati-hatian upang ito'y magsilbing pinakapagkain ng ating karuwat. Kaya sa ganun, maibsanan yung mga kabigatan na dinaranas natin sa ating mga buhay. Ang una pong aralin ay sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo. Sa Kapitulo 9, versikulo 27 hanggang 30%. Sabi ganito. At pagkaraan doon ni Jesus ay sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na nagsisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, ikaw na anak ng David." Ngayon po, kung mapapansin natin dito, dumaan ang ating dakilang Panginoon nandoon sa tabi yung dalawang bulag. Kung mapapansin natin, kung sino pa yung hindi nakakakita, nakikilala nila ang dumarating na anak ni David. Ngayon, kung mapansin natin, tayo pong mga tao, hindi ibig sabihin bukas ang ating mata, nakakita tayo. Tayo lang yung may karapatan makakita. Dito, dalawang bulag. Pero nakita nila ang pagdaraan ng ating dakilang Panginoon. Ano kaya ang ginamit nila? Pakiramdam? May nagkwento kaya sa likod nila? Para sabihin na daraan ang ating dakilang Panginoon? May nagsabi kaya sa kanila na si Jesus ay anak ni David? Wala po. Kundi ito ay mula sa kalooban ng kanilang mga puso. Napakahalaga po, lalong-lalo na sa bawat isa sa atin, na humihiling ng isang biyaya mula sa Diyos. Halimbawa, meron tayong karamdaman. Ang gusto natin, mawala yung karamdaman. Ang pinakaunang susi kung hihiling tayo sa Diyos, dapat nakikilala natin ang kanyang bugtong na anak sa makatulid bagay, si Jesucristo. Bakit po? Kasi dito, sabi, at nang pumasok siya sa bahay, ay nagsilapit sa kanya ang mga lalaking bulag. At sinabi sa kanila ni Jesus, "Nagsisisampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Oo, Panginoon." Ano po ba yung inaasahan ng dalawang bulag? Walang iba ang magkaroon sila ng paningin. Sa makatuwid, yung puwersa na parang, halimbawa, paano po ba nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Halimbawa, nagpagkwentuhan tayo. At doon kita nga sa kamaligan, meron doong tulungan na gumagaling ang may karamdaman. Napakinggan ang ating tainga. Ngayon, nagpasya tayo na makarating dito. Yung parang porsa na nagtutulak sa atin, makarating dito, ang tawag po doon, pananampalataya. Kasi po, ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Wala tayong proof, walang patunay, kundi sa pangalan yung pagpunta natin. Pero may nabubuo doon na isang pananampalataya na kung saan tatanggapin natin yung hinihiling natin na
kagalingan. E kung mapapansin natin, paano nakisalamuha yung dalawang bulag na nung pumasok kayo ng ating dakilang Panginoon, nakalapit sila sa dami ng tao. Dumaan lang, nakilala nila ang ating dakilang Panginoon. At pati sa loob, nahanap pa nila. Samantalang hindi sila nakakita. Pero maraming nakapaligid sa ating dakilang Panginoon na kumpleto naman ang paningin pero hindi siya nakikilala. Bakit yung dalawang bulag pa ang nagsabi, anak ni David? Kalooban po yan ng Diyos. Kaya napakahalaga po sa isang tao na humihibig at humihiling na tugunan ang ating pangangailangan, lalong-lalo na maibsan ang ating karamdaman ng mga pasanin natin sa araw-araw, ang pagkakakilala sa hinihingan natin sa makatuwid bagay sa pangalan ng anak ng Diyos. Ngayon, dahil sa pananampalataya niyo, ang ginawa ng ating dakilang Panginoon, nang magkagayoy, kaniyang hinipo ang mga mata nila at na sinasabi, alinsunod sa inyong pananampalataya ang siyang mangyari sa inyo. Sa magkatuwid, ginawa ng ating dakilang Panginoon yung pananampalatayang kagawad niyan na sukatan. Kung gaano kalakas ang kanyang pananalig, yun din ang tatanggapin nilang kagalingan. Sa magkatuwid, mayroong tinatawag na pag-asa. Umaasa na pagagalingin ang karamdaman. Kung sumakit lang yung tiyan, yung ulo, minor lang yan kumpara sa dalawang bulag. At tumanggap ng kagalingan ng kanilang karamdaman. Kasi dalawang bagay din naman ang bakit sumakit yung tiyan. Pwedeng lipas gutom. Sabi nga niya, walang laman ng tiyan o kaya hindi tinanggap ng tiyan yung kinain. O tinanggap ng tiyan ang kinain. Pwedeng nalipasan ng gutom o naimpakso. Ganun lang naman yung bakit sumakit ang ulo? Hindi naman iniisip, dapat iniisip. Problema ng kapitbahay, pati siya kasama. Hindi niya naman problema. Kulang sa tubig. Mga tanong bagay. Palagi po yung may dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng karamdaman. Pero dito sa dalawang bulag, wala pong sisisihin dito. Kahit magulang man o yung bulag man, kundi para ihayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po mga kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon? Kaya kung yung dalawang bulag gumaling, mas lalo tayong manalig dahil meron ng proof o patotoo na gumaling yung dalawang bulag. Kaya kung sasampalataya tayo sa ating dakilang Panginoon, dapat unahin natin ang makilala natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng Ebanghilyong ating napapakinggan sa araw na ito. Siyempre, sa pinapagaling, mayroong palagi kagubilin. At nangadilat ang kanilang mga mata at mahigpit na ipinagbilin ni Jesus sa kanila na sinasabi, ingatan ninyo, sino may huwag makaalam nito. Tatapos sila ay sialis sa kanilang inilathala ang buong kamantugan sa buong bayan. Ano po ang ginawa ngayon ng dalawang bulag? Dahil siguro sa sobrang nilang kagalakan sa kanilang sarili, hindi nila napigilan yung kanilang sarili. Dahil matagal na silang panahon bulag, ngayon nakakapita na sila. Pero ang tagubilin ng ating dakilang Panginoon, huwag mo nang ibalita yung ginawa niya dahil marami pa siyang misyon. Baka mapaaga ang kanyang kamatayan. Kaya, ang ginawa ngayon, dahil sa dalawang bulan, hindi nila napigilan, ibinalita nila sa buong bayan ang ginawa sa kanila. Ngayon, minsan po sa totoong buhay,
nangyayari din yan. May mga tao na may taglay, na biyaya sa kanyang kamay para tumulong sa kapwa, mas gustong-gusto pa yung na pinapupurihan. Mas gustong-gusto pang kinikilala. Pero ito ang aral na makukuha natin dito. Kahit si Kristo man ayaw niyang inilalakala ang kanyang pangalan. Pero bakit ang tao ngayon hindi magawa yung ginagawa ng ating dakilang Panginoon? Imagine na lang sa mga simbahan, kinakailangan nakasulat pa ng buong pangalan niya dyan na siya nagbigay niya. Pero si Kristo, kahit sarili niyang pangalan, ayaw niyang nilalakala. Dapat ganun din ang maging kaisipan ng bawat isa sa atin. Ano pa kasunod nito? At samantalang sila ay nagsisiris, narito sa kanya nila ang isang lalaking pipi na inaalihan ng demonyo. Ngayon pipi naman. Sa pagkatuwi, meron naman pipi na dala-dala ngayon ng iba. At inilapit sa ating dakilang Panginoon, maliban sa hindi na siya nakapagsasalita, inaalihan pa ng demonyo. Imagine na lang natin, minsan nakaka-encounter tayo niyan. Wala na nga sa sarili, may sakit pa. Mabangis yun. Ngayon, sabi dito, at nang mapalabas ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipit. At nagtaka ang mga karamihan na nagsasabi, kailan may hindi nakita sa Israel ang ganito. Ibig sabihin, minsan lang nangyari na karanasan ng mga Israelita na ang demonyo sumuko dahil lamang sa isang salita. Sa makatuwi, ang ating dakilang Panginoon, meron siyang authority, meron siyang karapatan, meron siyang kapangyarihan upang ang mga demonyo'y matakot sa kanya. At sa panahon ngayon, meron din mga taong pinili na kapag nananahan sa kanya ang Espiritu Santo, maging ang mga taong may sapi o yung inaalihan ng demonyo, takot din sa kanila. Pansinin natin. Halimbawa, marunong kang maghilot. Yung mga bata na nasa influensya ng karamdaman, takot yan. Nauuna yung umiyak bago mong kalapitan. Pero kapag na palayas na yung masamang espiritu dyan, hindi ba ka nakikipag-appear tayo, nakikipag-bakit yan? Yun po yung nasa influensya ng mga mababang espiritu. Sa makatuwid, kung tayo po ay nananahan sa katotohanan, at ang Espiritu Santo taglay natin, kahit man yung mga masamang espiritu, masasakop natin, matatakot sa atin. Yan po ang ingatan natin, yung karapatan na yan na ibinigay sa atin, lalong-lalo na kung taglay natin ang mangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat meron tayong karapatan, ibinigay sa atin para pagalingin ang may mga na nasa influensya ng mga masamang espiritu. O demonyo man. Kasi magkakalaban po yan. Halimbawa, tayo po ay mayroong pananampalataya. Sabi niya sa Santiago, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Batayan po yun. Pero ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsisipaglinit. Ang pagkakaiba lang po, tayo may pananampalataya pero walang takot sa Diyos. Dahil sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Pero yung demonyo, pag narinig lang ang pangalan ng ating dakilang Panginoon, nanginginig na sa takot. Dapat mas lalo din tayo. Naiingatan natin yung pangalan ng ating dakilang Panginoon na ginagamit natin sa walang kabuluhang bagay.
Hindi gamitin natin siya sa ikapupuri mismo ng ating dakilang Panginoon. Kasi ganun luwalhati niya, ganun din sa kanyang Ama. Nandito tayo sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Nagkakaisa tayo ng pag-iisip na walang iba para sambahin siya, papurihan, dakilain, parangalan, at ibigay natin ang papuri sa Kanya. Ngayon, nung pinagaling yung lalaking pipit, merong mga nag-react. Sabi dito, katapat sinabi ng mga Pariseo, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo, nagpapalabas siya ng mga demonyo. Paratang, ang naisip ngayon ng mga Pariseo, ang authority taglay ng ating dakilang Panginoon, prinsipe ng mga demonyo. Di ba meron din yan ngayon, na parang lumalabas na kulto, kaya, di ba? Merong tao na yung lalaso, pero kamag-anakin din naman ng tumatanggal ng laso. Parang racket. Dito, ganun na ang tingin na ngayon ng mga Pariseo sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. At maging yung mga nanggagamot sa mababang kalagayan, mga nag-aalbularyo. Bakit po? Kasi, para pinapakiusapan niya yung kasi kalibin lang naman yung espiritu nandun na umaali sa tao, hindi na parang umalis ka na dyan, para lang ipakita na lang na gumaling ka. Parang gano'n, ginagalang sa pakiusap. Pero, kung mayroong taglay ng kapangyarihan ng Diyos, walang pakiusap, kundi may kamay. Lumayas ka. May power, may impact. Sumusunod, kasi may tapon po ang mga masamang espiritu. Hindi katulad ng sinasabi ng mga Pariseo, magawa lang naman yun kasi isa lang yan, may demonyo rin yun, parang gano'n ang tingin nila. Sabi po dito, at nilibot ni Jesus ang lahat ng babaeng ngayon ay tuturo, sinabugan nila at ipinapangaral ang ibanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at sa kanilang karamdaman, o sari-saring karamdaman. Tatapwat ang makita niya ang karamihan na habang sa pagtatawang nangahapis at nangangalap na gaya ng mga tupa na walang pastor. Kaya ang mission po talaga ng ating dakilang Panginoon nung bumaba dito sa ibabaw ng lupa. Ang mamisyan, pinakapangunahing gumawa ng pagiging pastor. Sa makatuwing, nakita niya yung kabigatan ng pasa ng bawat isa. Ang gusto niya makaalpas din sa magbigat niya. Nandun yung mga problema, yung mga pag-aalala. Okay na nga yung buhay natin, binigyan pa tayo ng anak na problema. Minsan, walang makain. Kumbaga, puro problema. Pero, magpasalamat tayo sa Diyos kung ang ibinibigay sa atin, hindi problema, kundi solusyon sa mga problema. Kasi kasabihan niya, sa bawat problema, palaging may solusyon. Halimbawa, wala kang masain. Hanggat nahihiga ka lang dyan, kahit katabi mo pa yung kaldero, yakap-yakapin natin, kung wala kang ginawa na lumabas sa bahay, wala kang bigas na mas bulpungan. Kasi nakapukus sa problema. Pero kung lumabas ka, pumatok ka sa bahay, sa kapitbahay mo, may mahihiraman kang bigas. Kinakailangan may aksyon para masolve yung bawat problema. Ganun po yung ginagawa ng ating dakilang Panginoon. Ibinibigay niya yung pangangailangan ng tao. Imagine, bago pa nilikha ang tao, lahat nakaprovide na. Gagamitin na lang. Kahit yung ginagamit nating enerhiya ngayon, mga compost na lang yan, yung mga sinaunang mga hayop ng unang panahon. Yung katas nila, sinisip-sip pa yun para gawing gasolina, gano'n. Provider po kasi ang Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat nating pangangailangan. Lamang, pinakailangan natin
mag-aral na mag-aral na mag-aral. Bakit po? Minsan gusto nating malinis palagi ang ating bakuran, pero hindi natin napansin yung isa parang kagamutan sa ating karamdaman, pinatubo na ng Diyos dahil sa bakuran natin. Kaso hindi natin alam, ginawa natin siyang damo. Pero nung tuklasin natin, gamot pala siya sa bumababa yung platelets. Ito ba? Provider po kasi ang Diyos. Kulang lang tayo sa pagsasaliksik at pag-aaral. Ganyan po ang Diyos magbigay ng kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga katotohanan, ang aanihin ay marami, katapwat na kaunti ang manggagawa. Ilangin na ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ito po ang pinaka-kailangan natin hingin sa Ama. Dumarami ang mga tao sa sanlibutan, kakaunti yung sinusubo para mangaral ng salita ng Diyos. Ito yung mga manggagawa na binigyan ng karapatan, sinugo para mangaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Kailangan kasi natin ang salita ng Diyos. Kasi ito yung pinakapagkain ng ating nag-iisang kaluluwa. Tinatay ng buhay. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, gumagaan ang ating pakiramdam sa mga kabigatan niya. Na meron tayong karamdaman, pag sinabi ng doktor, iiling-iling, wala nang chance ang buhay. Pero nung mapakinggan natin ang aral ng salita ng Diyos, na meron palang isang kapangyarihan sa makatulad po kay Jesus Kristo na nakapagpapadilat ng mata at nakapagsasalita ang pipi, meron ka palang chance itong karamdaman natin para pagalingin. Sa makatuwid, magtiwala lang tayo kay Kristo. Kung sa doktor niregtik na, marami na tayong pinuntahan, pagdating dito, ang Diyos mismo ang magpapagaling ng ating mga karamdaman. Kasi po yung mga doktor, tao rin lang naman sila, nagkakasakit din, nanghihina din, nagugutom din, at namamatay din. Makatuwid, kung tayo'y magtitiwala sa tao lang, wala pong mangyayari sa ating buhay. Doon tayo magtiwala sa pinanggalingan ng ating buhay sa makatulad bagay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo na ating tagapagligtas. Siguro po, dito na lang pag-itibagin natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating kailangan, karaingan, pagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.